going to bake a choco maize cake inspired by Chef RB's recipe. So, ito yung mga ginagamit kong cake when pag gumagawa ako ng mga customized cake, lalo na kapag fondant kasi medyo heavy siya, no? At the same time, napaka-moist talaga. No? So, we will be needing 2 cups of all-purpose flour, 1/2 cup of cocoa powder, 2 cups of brown sugar. Kung meron pa kayong mas dark, mas maganda, no? Kasi, ang brown sugar talaga, ang kailangan natin dyan, meron siyang molasses, which is nagme-maintain ng kanyang moisture kapag nilagay sa cake, no? 1 and 1/2 teaspoon of baking soda, 1 and 1/2 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of salt, 2 cups of water, 3/4 cups of oil, vegetable oil, palm oil. Bahala kayo kung anong gusto ninyong oil, and 1 tablespoon of vanilla. So first, we're going to mix all of the dry ingredients. So itong ating flour, ito ay na-pre-sip na. Nasip na siya kanina. So we're going to mix all the dry ingredients. The cocoa powder. We have the sugar. We have the salt na pang-balance ng aroma and taste. We have the baking soda. We have the baking powder. So, pagka-mix yan, hahaluin na natin siya. Tabi na natin itong mga liquid ingredients. I-mix natin. Bakit kailangan pa pong i-mix? So, minimix natin ang dry ingredients to prevent the overmixing of the mixtures or the butter mamaya kapag minix na natin yung water and oil. So, yeah. So mahigpit na yun siya kapag na-mix na siya, wala na siyang white. Yan. So, pag na-mix na natin, pwede natin ilagay yung ating water. And then, yung ating oil. Vinegar. Ma'am, bakit may vinegar po? So, yung vinegar kasi, siya ito yan yung nagsisilbing acid, no? Para ma-maintain o ma-retain yung pagiging tender ng ating cake. Pag sinabing tender, ito yung nagpo-cause back, nagiging malambot. At the same time, moist ang ating chocolate cake. So, halo-haloin lang siya. Hanggang sa wala na yung trace ng harina. So, after natin siya ma-mix na tuluyan nyo, so, sasalain natin siya. So, para ma-prevent natin yung mga lumps, kagaya ng mga nabuong soda at baking powder, at the same time yung ating sugar, kung meron pa buong buo, no? So, sasalain natin siya ngayon. So yan, malapit tayong matapos na sa pagsala. Ayan.
Isasala na natin siya. No? Ilalagay natin siya sa ating springform pan. Yan. So, ito yung nilalagay yung springform. Ito ay 8 inches. Round pan. So, lalagyan din siya ng parchment paper. So, since hindi available yung aking parchment paper, pwede tayong gumamit ng bond paper, no? So, paano natin siya maira-round? Ito, kasi pinunasan ko na ito ng oil kanina. Ito lang gagawin natin. No? Just going to fold it. Yan. And then, fold pa natin ulit. Then another fold pa. Now, since ito kasing aking spring form, medyo mayroon na siyang leak sa gilid. So, papasabrahan ko ng konti yung bond paper para matakpan niya yung pinaka tagusan doon sa gilid. So, ganito lang yan. Kukunin ko yung pinakagitna. No? Kung sakto lang yung inyong gusto ninyong lagay ng parchment paper, so, hanggang dito lang yung gugupitin natin. Since gusto ko lumagpas, para matakpan yung pinakagilid, para hindi mag-leak yung cake mamaya pag nilagay natin. So, maglalagpas ako ng mga at least ganito kahaba. So, ayan lang natin. So, pagka nalapat natin siya na maayos, seal lang natin yung natin kung nakatakta-takta niya. So, yan. So, pwede natin nilagay yung ating cake. Ito ay 4 inches kapag ito ay umalsa. So, kung halimbawang gusto nyo ng mas manipis, 2 inches, at tingin nyo sa dalawa. May dalawa kayong spring foam, pwede nyo siyang ilagay sa may ibang spring foam. And then, sabutin lang natin yung laman. So, yan. So, yan. Nagpa-preheat na tayo kanina ng oven natin, no? From 180 degrees. So, pwede na natin siyang isalang. So, ngayon sasalang na natin siya sa oven na may 180 degrees, no? For at least 40 to 1 hour. Kasi ano talaga siya. So, hintayin natin. Yan ako lang ayos parang 40. So, we're going to wait until it is fully cooked.